Good afternoon, everyone. Are you blessed? God is good and all the time. God is good. Lahat ng may kamay pumalakpak sa Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Lahat buhay. Amen. Amen. Good afternoon po sa lahat at sa ating social media platform sa YouTube, FB Live at Zoom. Mayong udto sa tanan. Since wala tayong baguhan, dadako na po tayo sa sharing portion. Lahat ng pagpapala, pinagaling, binago, at kung paano nasumpungan ang gawaing ito, dapat nating i-share. O, sinong unang mag-share? Palakpakan po natin si Sis Angie. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ibabalik ko lang po ang mataas na parangal at papuri sa ating Amang Yahweh El Shaddai sa kabutihan pong ginawa niya sa aking pong pamilya. Bali yung pong kapatid ko kasi nag-exit siya, nasa Muscat, Oman siya, nag-exit na Abu Dhabi. So twice na siya nag-exit, wala namang problema. Nung third time, nung 2 beses nag-plane siya, this time nag-bus to bus lang siya. And then pagdating niya sa border ng Abu Dhabi na-hold siya. May existing visa pa raw siya pero nag-penalty na sila kasi nag-lapse na yung kanyang visa. So, inabot siya doon ng akala niya kinabukasan magiging okay pero hindi pa rin. Inabot hanggang 4 days tapos 4 days andun lang siya sa may terminal ng bus natutulog. So wala siyang dala, phone lang at saka passport. So akala niya kasi makakabalik siya kaagad. And then, mabuti, praise God, may mga kabayan doon na nakita siya, kinupkup siya. So sa madaling salita, inabot siya doon ng 1 month. Nag-exit lang siya doon. So, nung last Monday na sinulat ko sa aking prayer request na, Lord, sabi ko, hipuin mo po lahat ng dadaanan ng visa ng kapatid ko para makabalik na siya doon. So praise God, natulog ako ng Monday, kinabukasan po, may message na yung kapatid ko. Sabi niya, Ditse, nandito na si Bunso, kararating lang. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord, sa help po na binigay mo sa aking kapatid. Amen. Glory to God. Pag mayroong isang naglilingkod sa Diyos at humiling ng tulong, hindi bibiguin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. O, sinong susunod mag-share? Sis Dinde, mag-share? Palakpakan po natin, Sister Dinde. Sis Agnes na lang, palakpakan po natin, Sister Agnes. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, purihin po muna natin ang Diyos ng malakas na malakas. Amen. Binabalik ko lang po sa Diyos ang taus-pusong pasasalamat at papuri sa kanyang kabutihan. Share ko lang po kasi ang nanay ko po, yung pag may nararamdaman siya, hindi po siya nagsasabi. Laging, Nay, kumusta ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang ako, walang problema. One morning, nadatnan siya ng kapatid ko na naglalaba maagang maaga. Gino-joke siya ng kapatid ko, Nay, ba't ka naglilinis ng yung nag-wash ng kanyang underwear? Bakit inabutan ba kayo ng pupo, sabi niya. Gino-joke, pero hindi, sabi niya, seryoso si nanay na sabi, hindi, yan, dugo. Ha, nireregla pa kayo? Sabi niya ganun. Pero sa totoo lang, siyempre kahit na kinakabahan yung kapatid ko, kasi ganun nga, gino-joke lang niya yung nanay ko. Pero sabi niya, isang buwan na daw siya na may dugo-dugo daw na lumalabas sa kanya. Tapos nung sabi ko, dalhin mo na lang siya sa hospital, pa-check up mo. Kaya dinala siya sa hospital, nagpa-check up siya. May
hindi ko alam kung paano yung ano nung tawag doon, yung parang doon sa may-ari natin na may lumabas. Hindi lumabas doon sa may-ari. Yun daw, kaya daw pala may dugo. Ano, stage 4 na. Kailangan operahan na daw, sabi ng doktor. So, sige, sabi namin, para ano, hindi na mahirapan si nanay. Sige, sa ano. So, sabi ng doktor, hindi naman ano, schedule na daw yung operation niya, pero kailangan muna daw dumaan siya ng check-up, whole check-up, para malaman pati hanggang sa kanyang ovary, sa lahat-lahat, tsaka yun, ultrasound, pap smear, lahat-lahat. Sabi ko, Lord, tulungan naman po ninyo yung nanay ko kasi ano, sabi ko, matanda na siya, tapos ayaw ko po na mahirapan siya na magkasakit, sabi ko. Sana po, Lord, lahat po nung test na gagawin sa kanya, negative po lahat, sabi ko. Alam mo, tinatawag sila ng doktor, bumalik sila ng hospital. Praise God, answered prayer po ako dahil okay naman ang health ng nanay ko bukod lang doon sa ano, doon sa lumabas na yun na kailangan operahan na. So maraming salamat po Lord sa iyong pag-iingat, sa pagdinig po palagi ng aming mga panalangin. Salamat po Lord. At ganun din po sa aking anak sumusuka po siya nung isang araw, suka na siya ng suka, kaya nag-worry po ako, sabi ko, dalhin mo na sa doktor, sabi ko, kasi sumusuka siya, tapos may sipon siya, di ba nakaka-alarm din minsan kasi bata. Ayaw niya sabihin sa papa niya yung nararamdaman niya. Tapos tinanong ko siya ng tinanong, masakit ang lalamunan ko, sabi niya. So, hindi ako napipray pa rin ako, lagi kong pinapipray na, Lord, sabi ko, yung pagalingin po ninyo yung anak ko, kinabukasan magaling na po siya. Sa kabutihan po ng Diyos, sa awat habag niya. Maraming salamat po, Lord, sa iyong kabutihan. Amen. Praise God. Ganon kabuti ang Diyos na buhay natin. Amen po ba? Amen. Meron pa ba mag-share? Sige po, magsitayo na po tayo. At ihanda na po natin ating sarili sa pakikinig na banal na salita sa panguna ng ating kapatid, Brother Hernani Gonzales. At pangunahan naman po tayo sa ating prayer, Sis Ila. At sa ating naman pong panambahan, pangunahan tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lakat, pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong kadakilaang pangalan. Narito kami muli, Panginoon, nagkatipon-tipon para ikaw ay purihin at sambahin. Patawad, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan at maraming salamat sa lahat ng mga blessings na aming natatanggap. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagsubok ng aming nararanasan at nalampasan. Pagpalain mo, Panginoon, sa araw na ito na maging matagumpay ang banal mong gawain at ang taong na iyong sinugo, Panginoon, ay pagpalain mo po siya at bigyan ng malakas na pangangatawan. Lord, pagpalain mo rin po ang aming mga prayer request na hindi pa namin na isusulat. Inaangkin na namin, Panginoon, na answer prayer na po, Panginoon. At ang taong iyong sinugo ay pagpalain mo po siya at ang aming mga maririnig na banal salita ay tumimo sa aming mga puso at isipan at may sabuhay. Lord, pagpalain mo rin po ang mga manunugtog at mga co-workers at bigyan mo po sila ng magandang kalusugan. Lord, pagpalain mo rin po kami at ilayo sa lahat ng kapahamakan at lalaki pa ang banal mong gawain. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Handa na po ba ang lahat?
Amen. Amen. Glory to God. Kung pwede po, yung nasa bandang dulo, pumunta po kayo sa bandang gitna para po mas magandang tingnan sa harapan ng Diyos. Nasama-sama po tayo magpuri at magpasalamat sa Kanya. Amen po. Paki-compress lang po ng konti para maganda naman po tingnan. Yes, oh God. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Itaas nga po ang mga kamay na yan. Ipalakpak po muna sa ating Diyos na buhay. Oh, hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Oh, purihin ka, O Diyos, sa iyong kabutihan. Purihin ka sa iyong katapatan. Purihin ka ng lahat ng iyong mga bansa, lahat ng iyong mga lingkod, ang lahat ng nandirito. Amen. Sige po, itaas po natin ating mga kamay. Hayaan natin kumilos ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Hayaan po natin na tayo'y katagpuin ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Yes, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa'yo. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa'yo. Kaya't ito'y aming iniaalay upang gawin isang banal. Dalhin mo kami sa iyong kaharian. Dalhin mo kami sa kabanal-banalan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Gawing marapat sa iyong harapan. Minsan pa. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa'yo. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa'yo. Kaya't ito'y aming iniaalay upang gawin isang banal. Dalhin mo kami sa iyong kaharian. Dalhin mo kami sa kabanal-banalan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Gawing marapat sa iyong harapan. Gawing marapat sa iyong harapan. Gawing marapat sa iyong harapan. Amen. Amen. Glory to God. Sige po, palakpak ating mga kamay sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Yan lang ba kaya niyong ibigay kay Lord? Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus.
Handa na po ba kayong sumayaw? Amen! Umindak? Amen! Sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Sino po dito ang mga baliw? Dahil kay Lord, baliw tayo. Amen? Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Ipalapak ang kamay, Ipadyak ang paa, Gumiling-giling. giling para sa'yo, Panginoon. May kasama kang sigaw, tuminang-tinang, lahat ay gagawin para sa'yo, Panginoon. ipalapak Palapak ang kamay, ipadyak ang paa, gumiling-giling para sa'yo, Panginoon. May kasama pang sigaw, tumindak-tindak, lahat ay gagawin para sa'yo, Panginoon. Sabihin man nila na ako'y balik, para lang sa'yo, Panginoon, lahat ay gagawin. Sabihin man nila. Sabihin man nila na ako'y balik, para lang sa'yo, Panginoon, lahat ay gagawin. Ipalakpak ang kamay, ipadyak ang paa, gumiling-giling para sa'yo, Panginoon. May kasama pang sigaw, umindak-tindak, lahat ay gagawin para sa'yo, Panginoon. Sabihin man nila na ako'y balik, para lang sa'yo, Panginoon, lahat ay gagawin. Sabihin man nila. Sabihin man nila na ako'y balik, para lang sa'yo, Panginoon, lahat ay gagawin. Ipalakpak ang kamay. ipalapak ang kamay, ipadyak Ipadyak ang paa, gumiling-giling para sa'yo, Panginoon. May kasama pang sigaw, umindak-indak, lahat ay gagawin para sa'yo, Panginoon. Sabihin man nila na ako'y balik, para lang sa'yo, Panginoon, lahat ay gagawin. Sabihin man nila na ako'y balik, para lang sa'yo, Panginoon, lahat ay gagawin. Sabihin man nila. Sabihin man nila na ako'y balik, para lang sa'yo, Panginoon, lahat ay gagawin. Sabihin man nila na ako'y balik, para lang sa'yo, Panginoon, lahat ay gagawin. Para lang sa'yo, Panginoon, lahat ay gagawin. Para lang sa'yo, Panginoon, lahat ay gagawin. Amen! Amen. Para lang sa Diyos lahat ay gagawin. Amen. Oh, glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Napagod po ba kayo? Konti lang. Konti. Ako hinihingal na. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sadyang napakabuti ng Diyos sa araw na ito. Kaya kayo narito. Amen? Amen. Amen. O, purihin ka, O Diyos. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus.
Sabi po ng Psalm 33 verse 8, "Let all the earth fear the Lord. Let all inhabitants of the world stand in awe of Him." Amen? Hallelujah. Talaga napakabuti ng Diyos. Karapat-dapat na siya ipurihin. Karapat-dapat na siya isambahin. Amen? Amen. Hallelujah. Sige po, taas po natin ating mga kamay. Tanda po yan ng pagsuko sa ating Panginoon na wala po tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Amen? Amen. O purihin ka, Diyos. Hallelujah. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise
sea to dry land, to the outcast on her knees. You are the God who really sees, and by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Adonai. we will praise and lift you high. El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. The years you made me, that the time when Christ was king, to the people could not see what Messiah ought to be. Through your words today and night, they just could not understand. Your most Some word was done. through the Frailty of your Son, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai. Turn upon Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, El Kappan Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. O Diyos, naming Amang nasa langit, Ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, naming Panginoon at aming tagapagligtas. Sa gabay at patnubay ng Diyos Espiritu na aming kasama sa mga huling araw sa aming paglalakbay sa mundong ito. Muli, narito po ang araw ng Lunes, Monday Group dito sa Hong Kong. Mga kapatid naming patuloy na nagsisikap na makasunod sa inyong kalooban. Mga kapatid naming inuuna nila ang kanilang buhay espiritual kaysa anumang bagay sa mundong ito. I-bless mo, Lord, ang Himpapawid, ang YouTube, ang Facebook, ng lahat na makapanood nito. Kung anong pagpapalang tinanggap nila dito, tatanggapin din sa mga nakikinig at nanonood. I-bless mo ang iyong lingkod na mandaluyan ng iyong mga salita. Magbigay kalakasan, magbigay pag-asa, magbigay katatagan
sa pananampalataya ng aming mga kapatid. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship na ito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Panginoon, si Kristo ay narito na. Ng Panginoon, nandiriwan sa pagdiwa ng Ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, litan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Kaming lakas at pag-asang Kaming lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, ang lahat ng Hallelujah, hallelujah. Alleluia, lagi na siyang kasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Kaming lakas at Pag-asang Amen. Palapakan natin ang Panginoon malakas. Hallelujah! Yeah! Ayan. So, brothers and sisters, batiin niyo muna yung katabi mo. Sabihin mo, okay ka lang. Okay ka lang? Sabihin mo, bakit naka-orange ka? Bakit naka-orange kayo? Aman, the group. Okay, no? Ang atin pong topic is about dedication. Ito po ay magandang i-apply sa trabaho, sa espiritual, sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya ako tumagal sa El Shaddai ng 42 years na, magpo-42 years. Because of my dedication to this ministry. Na, hindi palipat-lipat. Yung ibang yumaman,
Yumaman sila dahil sa kanilang dedikasyon, sa kanilang negosyo, sa kanilang trabaho. Yung mga na-promote sa company na nagiging mga executive, hindi po sila mapopromote without dedication. Ha? Ganun din sa spiritual. Hindi ka matuto pag absent ka ng absent. Amen. Amen? Ang taong may dedication, rain or shine. Amen. Wala akong pakialam kung magbagyo man yan, basta ako pupunta. Amen. Yan ang dedication. Alam mo, talo mo ang mga doctorate na yan na walang dedikasyon sa isang taong kahit walang pinag-aaralan, pero grabe ang dedikasyon niya. Amen? Okay, ang sabi po dito, sa Romans 12:1 and 2, yan, sinabi ni St. Paul sa mga taga-Roma. Tandaan ninyo, ang nagdala ng Kristyanismo sa Pilipinas ay mga Romano, kaya tinatawag na Roman Catholic Church. Okay. Romans chapter 12, verse 1 up to 2, so then, my friend, because of God's great mercy to us, I appeal to you. Offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. Do not conform yourselves to the standard of the world, but let God transform you inwardly by the complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him and perfect. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Magbago na kayo. Magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pamilya muna. Hallelujah. Batiin niyo inyong pamilya sa Pilipinas. Sabi niyo, hi. Family. Family of El Shaddai. Halina sa pamilya, kami nagagalak na Sama ka. sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Halina sa pamilya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na Kasama ka. sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siyang manahan. Bawat pamilya, maging
Shaddai. Amen. Taas ang kamay. Iwagayway. Yan, ngayon po, Monday Group. Tuwing pagkatapos ng Word of God, yun ang pakantahin natin hanggang Sunday. Ang pinakamalaking pamilya ni El Shaddai sa Saicong, mga 700 yung mga nagpupuri doon. No? At alam niyo, ang El Shaddai nabuo sa isang pamilya. Amen. Kaya ang tawag po sa atin, Family Appointment with El Shaddai. Yan. No? At tayo, kaya nandito kayo because you love your family. Amen. No? Pangalawa, tandaan natin, our first family, first community is our home. Home. At sa El Shaddai, tandaan ninyo, ang unang pamilya, si Jose, si Maria, at si Jesus. Kaya, nandoon po yun. Yung 12, nakita ko po doon yung 12 years si Jesus, hindi na siya nakita sa Bible. Nandoon siya sa kasama ni Jose, nagka-carpenter. Naka-preserve doon sa Nazareth yung pong establishment ni Jose na nakaupo siya doon, nandoon si Jesus. Kaya nung sinabi ng mga alagad, nung siya ay nangaral na lumabas siya 30 years old eh. From 12, nung lumabas siya 30 years old, kasi 3 years lang ang public ministry ni Jesus bago siya ipako sa cross, paglabas ni Jesus, sigawan ng mga tao, hindi ba ito ang anak ni Jose na karpintero? Oh, kasi lagi lang nakikita si Jesus nagka-carpenter. Amen? Tayo naman mga taga El Shaddai, nabuo tayo sa isang pamilya. Kaya, sa eleksyon, kailangan sulit tayo, pamilya ni El Shaddai. Pamilya muna bago iba. Daming mag-aalok sa inyo ng party list. Pero sabihin nyo, pamilya muna bago kayo. Anong number natin? 145. Sabihin nyo, 100. Sigaw nyo, 100. 145. 45. O yun. Pamilya muna. Yan, kasi pwede na tayo magbanggit ngayon kasi umpisa na ngayon ng kwan eh. Nung isang taong kasi hindi natin masyado na ano yan eh. No? So ngayon, dito po nagkaroon po kami ng meeting nung isang linggo, yung consulate para i-educate paano kayo bumuto ng online. Kaya sa March 2, pupunta po sila sa Saicong, yung mga taga-consulate. Mayroon po doon ipapakita kung how to vote in online. No? So, abangan na lang ninyo kasi ipapalabas din yan sa announcement. No? Maraming salamat at salamat. Alam nyo, para din sa inyo yan, protekta sa inyo. Pagdating ng panahon, tandaan nyo yung unang party list natin, hindi atin yun. Pinahiram lang sa atin yun, silang gumamit. Tayo lang ang kwan para magbuto. Alam na nyo kung ano yung una noon. Pero ngayon, dito tayo sa pamilya muna. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Tuon natin ang ating pansin doon sa salitang dedication. Sabi nyo, dedication. Yan, magsiupo po tayo. Alam nyo, si San Pablo ay grabe po ang kanyang dedication sa paglilingkod. Kaya, si Matias ang ipinalit kay Judas Iscariote sa bunutan. Pero,
kung makikita po natin, mas maraming role si San Pablo kaysa ibang mga disipulo. Si San Pablo, siya pong sumulat simula sa Rome, Corinto, hanggang sa Thessalonica, sa Galacia, sa Pilipos, hanggang sa Colosas, no? Ang dami po niyang sulat. At alam niyo ba kung sino nagdala ng Kristyanismo sa Roma? May kwan po yan doon. Kasi nung nandun ako sa Israel, no? Yung pong si San Pablo ay nagmisyon po sa Cyprus, Greece, at tumawid po siya papuntang Spain. Okay. Sa Spain naman, ang ginawa ni San Pablo, nangaral siya doon, na-convert po ng Kristyanismo, yun pong mga Espanyol. Nung time ngayon, nagkaroon po dati kasi ng tawag nito, kapangyarihan ang Spain. Na marami silang bansa na nasakop. At isa na sa bansa na nasakop ng Spain ay ang Portugal. Ngayon, ang mga Portuguese, mahilig po sila talaga sa adventure. Kaya ginamit po ng hari ng Espanya yung mga Portuguese na maglayag para dalhin ang Kristyanismo. At alam niyo po, si Magellan, hindi po siya Kastila. Isa po siyang Portuguese. Na inutusan ng Espanya para dalhin ang Kristyanismo. At yun, nakapunta si Magellan sa isla natin, sa Cebu, sa Mactan Island. Yun po ang history doon. Si Magellan ay pinatay ni Lapu-Lapu. Kaya si Lapu-Lapu napaka well-known. Isipin mo, mayroon silang isda, Lapu-Lapu. Pinakamahal. Amen? So, ang Pilipinas ay lugar ng mga Muslim. Pag binaybay mo yung history, tayong mga Pilipino, wala namang race na Pilipino. Sumakay ka ng eroplano, dati, kung wala pa yung e-travel, isulat mo, what is your race? Pilipino. No? Sabi ng mga stewards, no. You are the race of Malay. Kaya ang ilagay mo doon, Malaysia. Malay. Ang lahi natin galing sa Malaysia. Kaya kung gusto mo maghanap ng kamukha mo, punta ka sa Malaysia. Nag-mission ako doon 3 years. Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei. 3 years ako pa ikot-ikot yan sa 5 bansa. Kaya ang Pilipino sa Malaysia, milyon. Pero hindi sila mahuhuli yung walang mga undocumented doon kasi marunong magbahasa ang mga Pilipino. Marunong sila magsalita ng bahasa. Kasi kamukha mo yung Malaysian eh. O bakit ka pa mag-aralan mo yung salita nila? Kaya yung Borneo, may 70% yan, puro Pilipino yun. Tapos, alam mo kasi federal ang Malaysia eh. Yan lang ang bansa na walang isla. Ang isla nila yung Singapore lang. Buo ang lupa nila hanggang sa Thailand. Nagbiyahe na ako hanggang Thailand, bus lang eh. Wala silang isla na masyado. Yung Malaysia. Ang laki ng lupa nila.
Pero ang population nila wala pang 30 million. Nung nandun ako noon, 26 million lang sila. Ang dami pa doon, mga Indiano, mga Inchik. Siguro ang pure Malaysian doon, wala pang 10 million. No? Enjoy na ako doon. Kasi kung gusto mo kumain ng baboy damo, bibintahan ka ng mga Malaysian. Aba, pag nag-drive ka, simula galing sa Kuala Lumpur, sa Singapore, na-drive ka doon, walang pikit-pikit. So, 8 lanes. Diretso-diretso, wala pong liko-liko yung kalsada. Pag tumawid na yung mga baboy damo, kailangan isang kwan yun, isang panong sa Bisaya yung grupo. Kailangan mag-minor ka kasi ang dami mga baboy damo doon. Puro bundok yan puro mga kagubatan yung dadaanan mo. No? Yun. So yung Malaysian, ang ating lahi, kaya tayo po galing sa mga dato, mga tawag doon, mga hari, no? Ang aking lolo si Dato Agustin Sumuroy. No? Kaya alam ko yung aking kwan. There are 133 tribes in the Philippines. Dapat hanapin nyo yung tribo ninyo. Ha? Di, totoo yun. Mayroon sarili kang tribo. Ang Pilipinas ay tribo. Ha? Gusto nyo, ako, ang apelido ko, Hernani Sumuroy Gonzales. Pumunta ako doon sa Samar, doon sa Palapag, nandoon yung rebulto ng aking lolo, si Agustin Sumuroy. Siya yung nakipagdigma sa mga Kastila na halos maubos nila yung mga Kastila noon. Napatayin nung doon sa Palapag. Kaya alam mo yung history ng lahi namin? Palapag, Leyte, Samar. Nandoon po yung malaking rebulto. Kamukha ng kapatid ko. Kaya kami may lahi kaming dato, sultan. No? Amen? Yung Borneo, pag-aari ni Sultan Kiram yan sa Muslim. Saan lugar mo? Pag sa Mindanao, ang daming kwan dyan, pangalan ng mga sultan, mga dato. Sa Bisaya kasi ang dato mayaman. Sa ibang bansa, ang dato ay royal family. Yan. No? So, pag pumunta ka sa sa Baguio, pinaka-warrior na mga tribo ay ang mga Igorot. Halos maubos, ayaw ng mga Hapon doon, halos maubos sila ng mga Igorot doon. Kaya hindi nyo mahuli si Bantag. Si Bantag ay parang prinsipe ng mga Igorot yan doon. Pag nakapunta ka na doon, protektado ka. No? Yung taga-Bohol dito. Sino taga-Bohol? Under ka kay Daguhoy. Pinakasikat na warrior yan sa Bohol. Si Daguhoy, tribo ni Daguhoy. Lahat ng lugar natin sa Pilipinas, mayroon niyang kwan. Isipin mo, 135 tribes. No? Kaya hindi ang Pilipino, tinawag lang tayong Pilipino, hindi naman yan ang kwan natin. Ang Pilipinas, tinawag na Pilipinas, nung masakop tayo ng Kastila, tayo po ay pinalitan ang pangalan natin noon. Ang hari ng Espanya na pinakamasama, si King Philip, kaya tawag po ng Pilipinas ay Pilipinas sa pangalan ni King Philip.
Kasi ang istorya ng Pilipinas, kung ang mga Israelites more than 400 years na inalipin, naging slave ng mga Egyptian sa Egypt, ang Pilipino more than 400 years na nagiging slave ng mga Espanyol. No? Kaya iba-iba ang kulay natin, iba-ibang lahi natin, iba-ibang salita. Only in the Philippines lang na pinakamaraming lingwahe. Amen? Bisayag dako. Ang Ilonggo, tribu yan, Ilonggo tribes. Ang Cebuano, tribu yan, Cebuano tribes. Ha? Ang Davao tribes. Cotabato tribes. O maraming tribo. Ha? Lahat po yan. Akala ba ninyo ang Pilipinas nasakop ng Amerikano? No. Hindi nila nasakop. Nasakop pa ng Hapon? Hindi. Dito lang sila sa Maynila. Ang mga Hapon, pag pumunta sila doon sa Bicol, pumunta sila doon sa Mindanao, patay sila. Akala natin nung una, nasakop tayo ng buong Hindi. Sa history, wala pang nakasakop sa Pilipinas. Kaya ang sabi ni MacArthur, give me 10,000 Filipino soldier and I will conquer the whole world. Ang kinatatakutan ngayon na sundalo sa buong mundo ay ang mga ranger natin, mga scout ranger natin. No? Yon, ang ganda ng ating istorya. Ang mga Pilipino, dedicated sila sa lahat ng kanilang gagawin. Kasi walang mga Pilipinong duwag. No? Lahat ng Pilipino, nakita ninyo, kahit mga employer ninyo, hindi pwede kayong kunin. Bakit? You know? Yung isang kuwan natin, sabi niya, no, I know my rights, you know, sir. I go to the labor. Amen? Kaya ang ginagalang po ng mga sa buong mundo ay ang mga Pinoy, Pilipino. The number one seafarer in the world, Pilipino. Number one DH sa buong mundo ay Pilipina. Amen? Number one nurse in the world, Pilipina, Filipino, caregiver. Bakit? Yung ibang bansa hindi naman sila marunong mag-English Sa atin, kahit nagtatanim ng kamote, I know to speak in dollar. Amen po ba? Magugulat ka na lang no? O ganon ka kwan yung mga lahi natin. Kaya wag niyo maliitin ang lahi natin. Ang Pilipino pa, number one. Chismoso. Hindi ba number one texter of the world ay Philippines? Number one sa text, sa buong mundo? Pilipinas. O yan. Yan lang bilang pahapyaw ko lang yan, no? O, anong sinabi ni San Pablo? Ako'y namamanhik. Ang salitang pamamanhik ay ginagamit yan sa mga mag-isang dibdib. Sabi ng babae, tawagin mo na yung papa mo, mamanhikan na kayo. Ang ibig sabihin ng pamamanhik, hingin yung kamay ng babae. Kasi nung una, mayroong dote. Ano yung dote? Okay, pakasalam yung anak ko, pero 5 kalabaw, 3 baka. Yun yung duty nun, ikukuan pa yun, ipoprovide pa ng angkan ng lalaki. Diba?
Tapos sabi pa, namamanih ka na, okay, magsibak ka muna ng kahoy ng 3 years. Ngayon, di na. Tinginan lang, yari na. Di ba, yung panahon natin ngayon, medyo nagbago na. Pero yung mga nandoon sa kabukiran, ganun pa rin yun. Amen? O ano sinabi ni St. Paul? Ako'y namamanik sa inyo, ialay nyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Sabi dito, offer yourself as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. No? Kaya, kung dedicated ka sa Monday group, dapat nag-isip ka, ay, akayin ko yung kaibigan ko, Monday din pala ang kanyang day off. Sabihin mo sa kanya, uy, halika, sama ka sa akin. Saan? Kain tayo sa Jollibee doon sa Central. Pero bago mo pakainin sa Jollibee, dalhin mo muna dito. Tapos, pagkatapos gawain, ay, kulang ko sa budget, may pagkain pala dito, libre. Palapakan natin ang Panginoon. No? Diskarte lang yan eh. Amen? Pag marunong ka mag-diskarte, no? Uy, yung pagkako mo, sa susunod na lang. Kasi yung mga umatin dito, masubukan lang nila. Amen? Alam mo yung ano dito, yung umatin ng Huwebes. Ang Huwebes may 80 na sila. Alam mo, sabi niya, Brother Bay, di kita kilala. Kaya lang yung talk mo dito, pinapasa ng aking pinsan. Sa Manila pa sila. Pinapasa yung talk mo. Kaya umatin ako dito. Bakit? Pasan ko ang daigdig. Sipin mo, kamamatay ng anak niya, sunod-sunod, 2. Sinisisi niya ang Diyos, Diyos ko. Bakit ganun ka? Bakit kinuha mo yung anak kong 2, sunod-sunod pa? Sabi ko, sister, may plano ang Diyos dyan. May pagsubok lang yan. Amen? Lahat ng bagay, wala tayong karapatan na pigilin. Kahit nga yung may sakit eh. Gusto ko man buhayin yan. Kung gustong kukunin na ni Lord, wala akong magagawa eh. Kahit sabi ko, Panginoon, maawa ka, buhayin mo to. Sabi ni Lord, marunong ka pa sa akin, kukunin ko na yan. Amen? Ang ibig sabihin yan, matuto tayo na tanggapin ang anumang hamon sa buhay. Amen? Amen po ba? Yan. So, dedication, napakahalaga po, nandoon ang puso mo eh. No? Sabi ni Lord, kung saan ang puso nyo, dapat nandoon, kung saan ang mga bagay, kung nandoon ang puso mo sa pera, nandoon ka sa pera. Kung ang puso mo ay gusto mo ng happening, sa disco ka lagi. Pero kung gusto mo prayer meeting, nandito ka lagi. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang palad mo, sister. Mapalad ka. Sabihin mo naman, ikaw rin. Yan. So, tingnan natin Dalawa kasi ang meaning ng dedication dito eh. Yung general meaning niya. Sabi dito, a general term used in the Bible to describe, ang Bible nag-describe, an act of setting apart or consecrating person or things to God. Person, sacred work, or ends, the act is usually accompanied by an announcement of what is being done on, intended, and by the prayer asking for divine approval and blessing. Itong ating ginagawang ito ay
ginagawa na ito, mayroon tayong consecrating person, yung mga taong ganyan, katulad ng mga nasa altar. No? Iba po sila. Ang dedication nila, dikit sila sa pari, dikit sila sa Holy Communion. Hindi natin kaya yung ano nila. Yung mga ordinaryong attender, iba po yun. Kaysa yung mga nagganap kanina dito. Ha? Tingnan mo si sister, ano pangalan to? Yan. Si Mona, Rona? Isipin mo yung English niya, hindi katulong. Ang English niya, mas maganda pa kaysa mga Amerikana. Hindi mo ba alam ang mga puti? Barok-barok magsalita ng English yun. Dito ka lang makarinig sa mga Pilipina natin pag nag-English, wow. Ha? Ito. Ha? Alam mo kung bakit yan? Bago sila gumanap doon, nagpa-practice na yan sa CR. Amen po ba? Oh. So, dedicated ang mga yan doon sa altar na talagang pinaghahandaan nila yan kasi hindi naman araw-araw. Iba-iba po ang ebanghelyo. Iba-iba po ang first reading, second reading. Hindi ka pwede magkalat doon ng lagim. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. No? Yan. Oh. Yan sila ni brother, Jeffrey at si yung kinanta nila ngayon, pinractice na nila yan nung isang Lunes pa. Ganon ka-dedicated yung dalawang yan. Ha? Amen? Kung hindi nila pinractice yun, di magkakalat mga yan. Ganon din ang mga choir. Amen po ba? Oh. Ako rin, tinatanong ko si Lord, what is your message this week? Diba, sinunod-sunod ko yung about covenant. O, ano ba nung Lunes? Ano ba yung topic natin noon? Covenant. Yung covenant hanggang hanggang Huwebes. Kasi hindi hanggang kailan ba yung araw ng mga puso? Friday. Hindi naman pwedeng i-topic ko yung covenant sa Friday. Araw na mga pagmamahal yan. O di doon tayo sa topic din na love your God with all your heart. Amen? O yan. So bukas, dedication pa rin topic natin. Pero iba po ang doon. Pangangaral, iba ngayon. Kaya mapalad kayo. Kayo na una. Amen? Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Yan. Ha? So, sabi dito, what is the meaning of dedication? Kanina, general meaning yun. Ito naman. The meaning of dedication, the willingness to give a lot of time. Yan. The willingness to give a lot of time and energy to something because it is important. Dedication to He has always shown great dedication to the cause. Tingnan po ninyo yung willingness natin, no? Mahalaga kasi kasi kung wala kang willingness, hihilahin ka pa ng paano ngayon kung wala maghila sa iyo? Amen po ba? Pero kung ang isip mo, ang Lunes para to kay Lord, bahala kayo sa buhay ninyo. Amen po ba? Sasabihin ng iba, anong oras ka doon? Sabi dito, willingness to give a lot of time.
huwag kang tingin-tingin ng relo habang nagpipreach ako kasi nawawalan ako ng gana. Hindi, sa totoo lang, kahit yung mga pare, ang ibig sabihin niyan, pag marami ang tumitingin ng relo, hindi sila interesado. Pinag-aralan din namin sa psychology yan, no? Pag tingin ng tingin, ang ibig sabihin, tagal naman yan, may lakad pa ako. Amen? Yun ang ibig sabihin noon. Amen? Kaya ako, sensitive ako dyan eh. Pag mayroong maya-maya tingin ng relo, sabi ko na may appointment yata ang iba ito eh. Oh. Pag nandito kayo sa gawain ng Panginoon, ibigay mo ang oras mo, energy to something because it is important. Amen. Yung lakas mo, pag panahon ng pagpuri, magpuri ka ng buong lakas. Buong sigla. Sumayaw ka ng sumayaw. Amen? Yon. Hallelujah. Okay. Ano nang nangyari ngayon? Yung mga politikong walang dedikasyon. Kaya marami tayo sa Pilipinas na napupulaan tayo eh. Alam mo ba nung sa Japan ako? Sabi ng Hapon, Nani Baisang, why Pilipino rally? Wala po sa ibang bansa yung ganun. Sa Pilipinas lang yun. Bakit? Lahat ng politiko, tagal ko sa Singapore, after election, wala nang ingay sa politika dahil yung lahat na natalo, support 100% kung sinong nanalo. Amen? Ngayon, ito na. Ang masakit sa atin, walang tumatanggap ng pagkatalo. Ang hina naman sa survey. Nung matalo, dinaya daw siya. Amen po ba? Amen? 3 taon ako sa Singapore. After election, no murmuring. Sa Japan, election din, nandun ako year 2000. After election, wala kang marinig sa atin. Oy, bumaba ka dyan, kasi ako ang papalit sa'yo. Amen? That is the reality. Kaya, pag kayo inalok, bahala kayo sa mga senador, basta party list, solid tayo ha. Solid pamilya muna. Amen. Amen? Amen. Okay, ito na. What does God says about dedication? Kanina, what is the meaning of dedication? Ngayon naman, what does God says about dedication? Okay, tingnan natin ang Proverbs. Kawikaan 21, verse 15. Ang sabi po dito sa Kawikaan 21, verse 15. Pag umiiral ang katarungan, natutuwa ang matuwid. Ngunit nalulungkot ang masama at may likong pag-iisip. Ito na yun sinasabi dito. Ang sabi dito, pag umiiral ang katarungan, natutuwa ang mabubuti at matutuwid. Pero nalulungkot ang mga masasama. Ayaw nila ng tama. Amen? Tingnan mo ang tao, gumawa na ng matuwid. Wala man lang appreciation. Yung hindi na ina-appreciate ng tao. Gumawa ka ng masama, viral.
Amen? Di ba? Pero hindi ang mga taga El Shaddai, iba. Maliit man na kabutihang ginagawa ng ating kapwa, atin pong parangalan sapagkat karapat dapat lamang silang papupurihan. Purihin ang Panginoon. Amen? Na? Kaya tama po ito. Pag umiral ang katarungan, natutuwa ang matuwid. Na? Sabi ng mga matuwid, buti nga sa iyo. Amen? Pero anong sinasabi ng masasama? Ganti lang, lintik lang ang walang ganti. Kidlat lang ang walang ganti. Kasi hindi po sila natutuwa na umunlad at yumaman ang bansa. Kaya ang yaman ng bansa natin sa langis, hilahan ng hilahan. Alam mo, nung nandun ako sa Malaysia, sino ang nagpatakbo ng oil and gas sa Malaysia? There are 800 engineers from the Philippines na sila ang namumuno sa pagpapatakbo ng Petronas. Kasi ang mga Malaysian, hindi na kailangan magtrabaho sila. Libre ang mga anak nila. Libre pa bahay, kotse. Tingnan mo, yung mga Pilipino doon, naghukay sila. Yung isang engineer doon, 15 preacher ang tinrain ko doon ng 3 taon. May preacher sa Brunei, 2 po yan. Ang langis na hinuhukay sa dagat, ang tawag po doon, offshore. Pag sa lupa, iba rin yun. Isipin mo, naghukay yung Thailand ng langis. Naghukay ang Malaysia ng langis. Naghukay ang Brunei ng langis. Alam mo ang sinabi sa akin ng pinaka-chief engineer nila doon? Brother Bay, kung hindi lang magulo ang bansa natin, walang pinakamayamang bansa sa buong mundo kundi tayo. Ito ang mapa. Pinakita sa akin yan. Sabihin mo kay Brother Mike, kami ang maghuhukay ng langis ng Pilipinas. Sapagkat yung hinuhukay nilang langis sa Malaysia, sa ibang mga bansa, tagas lang. Alam mo yung ibig sabihin ng tagas? Yung mga sobra lang. Alam mo ba kung saan ang pinakamalaking deposito ng langis sa buong mundo, Brother Bay? Nasa Spratly Island. Amen? Nagtaka nga ako bakit yung magazine na yan, hindi, yung mga nakakaalam, yung mga engineer lang na sa offshore. Ano yung pinaka-manager siya doon sa London company, si Brother Joe, preacher natin, Joe Gaan. Yung isa namang pinaka-chief ng sa Brunei, si Brother Rexes, yung isang preacher natin doon. May preacher tayo sa Sarawak. Hindi nyo ba alam na ang Sarawak, pag pumunta ka sa Malaysia, State of Sarawak, hindi ka pwedeng pumasok sa Sarawak na wala kang visa, kahit may visa ka pa sa Malaysia. Another visa. Matindi, no? Another visa, no? Grabe. Ganon katindi, mga kapatid. No? Kaya, hindi po natin pwedeng, kailangan lang natin yung dedikasyon ng ating mga lingkod ng bayan. Yan, si Sister, may bisita tayo ngayon from Manila. Si Sister Magtibay, no? Ang kasama niya mga Okay, tuloy-tuloy tayo, ha? Kunti lang oras natin. Okay. What is the blessing of dedication? No?
ang taong may dedikasyon ay maraming tatanggaping biyaya. Spiritual, material, financial, and physical. Amen po ba? Ano pong biyaya na yun? The purpose of the prayer of dedication is to ask God to bless and set apart a person for His purposes. Ito pong dedikasyon natin sa prayer. Pinaka number 1 na ang El Shaddai. Dahil tayo nabubuhay sa prayer, ang tawag po sa atin ay Prayer Partners International. Amen? Noong 1985, doon sa kwarto ni Brother Mike, kasama na po ako doon. Binuo po yung prayer partner. Kami po yung kauna-una mga board of director ng El Shaddai Prayer Partners International. Hindi pwedeng hindi mo gawin. Kaya yung Salmo 91, ang tawag po yan, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Manalangin kayo ng alas 6 ng umaga, then manalangin kayo ng alas 12 ng tanghali, manalangin kayo alas 6 ng hapon, manalangin kayo ng alas 12 ng hating gabi, walang puknat po yan. The backbone of this ministry is prayer. Amen po ba? Amen. Kaya ang tawag po sa atin, El Shaddai Prayer Partners International Fellowship. Pero noong 1980s, foundation po yan. Kaya ginawa lang International Fellowship kasi lumaganap na tayo sa buong mundo. No? So ngayon, tinanong kasi sa akin yan eh. Sabi ni Bishop Nicholas Chia ng Singapore, ang Expo Singapore, ang nakapuno lang yan, El Shaddai. Alam mo ba sabi ng obispo? Till to Brother Bai, what is the secret of El Shaddai? Pagdating doon sa opisina, no, El Shaddai, we have no secret. The secret of El Shaddai is prayer. Kaya ang tawag po sa amin ay prayer partner. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Nagulat yung obispo, yung inchik. Wow! Ngayon, sinubaybayan nila tayo. Kasi ang isang prayer partner, uhaw sa panalangin. Ang dedikasyon natin nandoon talaga sa prayer. No prayer, no power. More prayer, more power. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Pag ikaw ay prayer partner na wala kang dedication sa prayer, hindi ka totoong prayer partner. Kasi ang pangalan po ng ministry natin ay Prayer Partners. The backbone of this ministry is prayer. Amen? Kaya ako, nagdadasal ako pagkagising ko na. Ayaw kong magdasal ng pagod at inaantok, hindi mo matatapos. Kasi ang haba ng Psalm 91, pero sa ulado ko yan. No? Psalm 91, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. Alam mo kung wala kang calling, wala kang dedikasyon, hindi mo masaulo yan. Pero kung talagang gustong-gusto mo na masaulo yan, hingi ka sa Panginoon tulong. Gabay at patnubay, tiyak yun, tutulungan ka ng Diyos. Kaya may mga taong may dedication, tinutulungan ng ating Panginoong Diyos. Woo! Amen! Isa pa sa blessing, we learn how to live in the grace of
our own faith. No? Tinuturuan tayo ng Diyos yan na mabuhay sa pananampalataya. In God's position, protection, and provision are the blessing of dedication. Yung pong blessing natin, pag may dedication ka, yung protection mo sa masama, protection mo sa sakit, protection mo sa lahat na nagliliparang mga kasamaan sa mundong ito, God will protect you. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Oh, yan ang provision natin. No? Kaya walang uurong. No retreat, no surrender. No? Ang uurong din na magtatagumpay. Ang taong umayaw na, kahit kailan din na magtatagumpay yan. Amen. Pero yung taong hindi umaayaw, tutulungan ng Diyos yan para magtagumpay. Yes, hallelujah. Sabi niyo, hallelujah. Hallelujah. Okay, magsitayo tayo. Ah? Sabihin mo sa katabi mo, manood ka pa ulit sa mga video natin. I-share niyo yung video natin. Kasi hindi mo makukuha sa isang pasada lang yan. No? Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. This is My desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is My desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Hallelujah. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake.
is the desire of your workers, of your people in El Shaddai. To worship you, to serve you. Pagpalain mo, Panginoon, lagi ang aking mga kapatid. Lalong-lalo sila yung mga dedicated sa iyong gawain. Sa pananalangin, ganon din sa pagtulong sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. I-bless mo rin, Lord, ang kanilang mga employer. Maging mabait at sila po'y huwag magkasakit, Panginoon. Dahil bawal magkasakit ang mga OFW na nagsiserve. Yan lang po ang kanilang puhunan, Panginoon, sa kanilang paglilingkod sa iyo at sa kanilang mga employer. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Itaas mo ang iyong prayer request, kapatid. Lord, bless sa kanilang mga prayer request, mga kahilingan. Sila mga patuloy na nagbibigay ng kaloob at ikapo sa iyong gawain. I-bless mo po ang kanilang pananalapi. Sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat ng ito at sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat. Ngayon at magpakailanman, lahat tayo magsabi ng malakas na Amen! God bless you all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Dasalin po natin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at pagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing paglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong namamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan.
Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpente't liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Monday and see you tomorrow. Bye-bye.